Magandang gabi po, mga ka-BK. Welcome po sa ating Barangay Kapre. Ako po muli, si Boy Kapre. At isa na naman pong kwento na mula sa tunay na pangyayari ang ating ibabahagi. Pakinggan natin. Ang pangyayaring ito ay naganap sa dati naming tirahan doon sa may Bulacan. Nang iwan kami ni tatay at ipagpalit sa ibang babae, ay lumipat kami ng tirahan. Wala na kasi kaming mapagpilian pa, sapagkat nangungupahan lamang kami ng maliit na kwarto noon. Wala namang trabaho si nanay. At dahil dun nalulung ito sa bisyo. Nalulung sa alak si nanay at naging isang lasinggera. Pamamaraan niya siguro yun upang maibsan ang kalungkutan nang iwan kami ni tatay. Tandang-tanda ko pa. 17 taong gulang pa lamang ako nun. Ngunit kinakailangan ko ng kumayod para sa aking ina at nag-iisang kapatid. At dahil sa sitwasyon namin, ay lumipat kami sa isang lumang bahay. At doon kami pansamantalang tumira. Wala na kaming ibang mapagpilian pa. Pasalamat na nga lang din kami. At meron kaming pansamantalang matitirahan. Basta't ang importante ay meron kaming masisilungan kapag tag-ulan at ganoon din pag matindi ang sikat ng araw. Ngunit pagdating namin sa lumang bahay na yun, ay iba na ang aking pakiramdam. Hindi ko maipaliwanag. Subalit, meron akong hindi pangkaraniwang nararamdaman sa lugar na yun. Mabigat ang mga paa ko na tumapak ako dun. Ngunit wala naman akong magawa sapagkat wala naman kaming pambayad kung uupa kami. May nagmagandang loob kay nanay na dun muna kami tumira habang wala pa kaming maayos na malilipatan. At yun nga ang lumang bahay na yun. Unang araw pa lamang namin dun, ay pakiramdam ko ay parang may matang nakamasid na sakin. Subalit binaliwala ko na lamang yun. Mag-iinarte pa ba ako? Itong nabigyan na nga kami ng pansamantalang matitirahan. Nang magtrabaho ako, ay naiwan sa bahay si nanay at ang kapatid kong si Mia, na noong mga panong yun ay 14 anyos pa lamang. Nagtrabaho ako bilang isang tagahugas ng plato at katukatulong sa isang karinderya. 150 piso ang aking bayad kada araw. Ayos na sa akin yun, sapagkat libre naman ang pagkain. At kapag may tarang ulam, ay pwede pa akong mag-uwi sa bahay. Kung kaya't tuwang-tuwa ako, sapagkat libre na ang hapunan o kaya na may ang almusal namin. Dahil umaabot pa yun hanggang umaga.
Iniinit ko na lamang para kina nanay at sa kapatid ko. 10:00 na ng gabi ang labas ko sa trabaho, kung kaya't madalas ay tulog na ang mga kapatid ko. Si nanay naman ay madalas wala sa bahay. Isang araw ay 11:00 na ako ng gabi nakauwi sa bahay. Medyo malayo kasi sa amin yung karinderyang pinapasukan ko. At pagka-uwi ay naglalakad lamang ako upang makatipid. Nag-aaral pa kasi ang kapatid ko nun, kung kaya't wala naman kaming ibang aasahan kung hindi ako lamang. Pagkapasok ko sa bakuran ng bahay, ay may nakita akong babaeng nakaupo at nakatalikod sa akin. Bahagya siyang nakayuko at parang nanginginig ang balikat. Parang umiiyak. Tinitingnan ko lamang ito. At nang napagtanto kong umiiyak nga, itinangka ko itong lapitan. Miss? Noong una ay hindi ako nakaramdam ng kahit na ano. Pero habang tinatawag ko siya, ay nakaramdam ako ng kaba. Sino ang babaeng ito? Tanong ko sa aking isipan. Miss, may problema ba? Muli kong tanong. Ngunit hindi pa rin ito sumasagot. Lalapitan ko pa sana siya nang biglang lumakas ang hangin. Napahimas ako sa aking braso dahil na rin sa lamig. Saglit akong tumingin ng pinto at sarado iyon. Naisip ko kasi baka bisita siya ni nanay at kasama niya sa inuman. Nang muli kong ibaling ang aking tingin sa babae, ay wala na ito dun. Bigla akong nakaramdam ng kilabot. Saan yun nagpunta? Malapit lamang ako sa pasukan ng bakuran. Ay nakabukas pala ito at hindi nakakandado. Mabilis akong pumasok. Pagkapasok ko pa lamang, ay bumungad na sa akin si nanay. Nakahiga ito sa sala. Tulog na tulog at naghihilik pa. Nakatulog ito marahil sa kalasingan. At nakahiga ito doon sa may mahabang upuan. Ikinandado ko na ang pintuan. At nang nasigurado ko ng sarado na ang lahat, ay umakyat na ako sa kwarto upang matulog.
Hindi ko na nagawa pang maglinis ng sarili dahil baka kung ano pang makita ko. Matapos kong magbihis, ay humiga kaagad ako. May kalakihan ang bahay na yun. Meron itong 2 palapag. May 4 na malalaking kwarto. Kung kaya't kanya-kanya kami ng tulugan ng nanay ko at ng kapatid ko. Yung isang kwarto naman ay ginawang imbakan ng gamit ng lumang bahay. Kahit luma ng bahay niyan, ay maayos pa rin naman. Konting linis lamang dito at muling lilitaw ang ganda ng bahay. Mapapansin mong gawa sa lumang disenyo ang mga muebles at mga kahoy dito. Iyon nga lamang, ang ganong mga disenyo ay nakikita mo lamang sa mga pelikula na pang-horror. Kinabukasan, nagising ako sa ingay ng mga naghahabulang bata sa labas. Rinig na rinig yun mula sa aking silid dahil na rin sa yabag at matitinis na boses. "Mia! Sino yung mga bisita mo dyan? Ang ingay-ingay. Inaantok pa ako eh." Sigaw ko. "Ang aga-agang storbo ninyo." Padabog kong sabi. Napilitan akong bumangon upang sawayin ang kapatid ko. Mabarkada kasi yan si Mia. At madalas ay nagdadala ng bisita dito sa bahay. Pagkalabas ko ng kwarto, ay wala akong nakita. Wala akong nakitang mga bata. At wala din si Mia. Mia? Mia! Mia, asan ka? Tawag ko sa kanya. Pinuntahan ko ang aking kapatid sa silid na kanyang tinutulugan. Pagkabukas ko ng pinto, ay wala ito doon. Wala din ang bag nito. Kung kaya't nagtaka ako. Napatingin pa ako sa orasan at 8:00 na ng umaga. Kapag ganitong oras na, ay nasa paaralan na si Mia. Kung kaya't napaisip muli ako na baka nagkamali lamang ako. At baka yung naririnig kong mga bata ay sa labas ng bahay. Medyo magkakalapit lang naman kasi ang mga bahay dito. Hindi gaanong malayo. Bumalik ako sa aking pagtulog. Ngunit pagpikit pa lamang ng aking mata, ay muli kong narinig ang ingay. Pinakinggan ko yung maigi. At nanggagaling yun sa sala. Paakyat at pababa sa hagdanan. Parang may mga batang naghahabulan at paakyat baba. Nakaramdam na naman ako ng takot. May multo ba sa bahay na to? Nawala ang antok ko at kumuha ako ng damit para maligo. Papasok na lamang ako.
Ngunit tulad ng dati, ay may hawak ito na bote ng alak. Anak! Thank you nga pala kagabi ah. Salamat sa pakikinig sa kwento ng buhay namin ng tatay mo. Alam mo, kagabi mo lamang ako hindi sinermonan kahit nakainom ako. Wika ni nanay sa lasing na boses. Nay, 11:00 na ako dumating kagabi. At saka, wala akong panong makipagkwentuhan sa lasing. Naiinis kong sabi kay nanay. Ano bang sinasabi mo? Binigyan mo pa nga ako ng kumot. Ang sabi mo pa nga, matulog na ako. May kasama ka pang bata. Teka, nasa na nga ba yung batang kasama mo? Usisa pa ni nanay. Nay, hindi ako yun. Sambit ko. At wala akong kasamang bata kagabi. Baka multo yun. Sapagkat may babae dyan sa labas kagabi. Umiiyak. Kainuman niyo yata yun eh. Pero bigla na lamang nawala. Sambit ko. Ewan ko nga sa'yo. Sige na nga. At iinom na nga lamang ako. Sagot ni nanay. Bago tinungga ang hawak na alak. Napaisip naman ako sa sinabi ni nanay. Totoo kaya yung sinabi niya? At yung babae kagabi? At yung ingay ng bata kanina? Ay ano yung mga yun? Bigla akong naguluhan sa mga nangyari sa paligid. Halos wala pang 1 linggo kami dito. Ngunit marami na akong nararamdamang kakaiba. Paglabas ko ng aming bakuran, napansin ko ang ilang kapitbahay na nakatingin sa akin. At parang ako ang pinag-uusapan nila. Hindi ko na lamang sila pinansin. At nagpatuloy ako sa paglakad patungo sa aking trabaho. Banjo, saan na kayo nakatira ngayon? Tanong ito ng katrabaho kong si Gino. Tagaluto ito sa karinderya. At malapit lang din dun ang bahay nito. Diyan lang, sa may lumang bahay. Sa may gagalangin, sagot ko. Saan dun? Usisa pa nito. Habang abala ang kamay sa paghahalo ng niluluto nito. Dun sa may malaking bahay. Tugon ko. Habang naghuhugas ng plato. Biglang natigilan si Gino. Ngunit maya-maya pa ay muli itong nagsalita. Yung lumang bahay? Di ba haunted house yun? Sambit pa nito. Nang maya-maya pa'y biglang nagsalita naman si Ate Gina na isa rin naming katrabaho. Hindi ka ba natatakot dun? Walang gustong tumira dun. Parang kayo lang atang naglakas loob na tumira dun. Sambit ni Ate Gina. Wala na po kaming mapagpilian pa, Ate Gina. Wala naman po kaming pambayad sa upa. Wala rin naman kaming matitirahan. Sabi ko. Ang totoo, nakakatakot po talaga. Nagtitiis lang kami. Sambit ko. At ikinuwento ko ang mga naranasan ko sa lumang bahay. Hayaan mo. Paalis na yung mag-asawang nakatira dun sa katabi namin. Doon na muna kayo pag umalis na sila. Alam mo, Banjo, marami na kaming naririnig sa bahay na yan. At puro hindi magaganda.
Kaya mag-ingat kayo doon. Paalala pa ni Ate Gina sa akin. Hindi na ako nagsalita pa. Pero natatakot na ako. Hindi naman talaga ako matatakoting tao. Pero ngayon, ay iba ang takot na nararamdaman ko sa bahay na yun. Mahirap makaharap ang mga hindi pang karaniwang nilalang na ito sapagkat pasulpot-sulpot lamang ang mga ito. Nang umuwi ako sa lubang bahay ng gabing yun, ay inaasahan ko nang may magpapakita sa akin. Ngunit nakapasok na ako't lahat-lahat, ay wala pa rin akong nararamdaman kahit na ano. Pag-akyat ko sa hagdan patungo sa aking silid, nakarinig naman ako ng mga yabag na parang inunahan pa ako paakyat. Ngunit wala naman akong nakita. Ipinagpatuloy ko lamang ang aking pag-akyat. Papasok na sana ako sa aking kwarto nang mapansin kong bahagyang nakabukas ang kwarto ni Mia. Kung kaya't sumilip ako, tulog na si Mia. Kung kaya't isasara ko na sana ang pintuan, nang napansin ko ang babaeng nakaupo sa tabi ni Mia. Nanlaki ang mga mata ko. Sino ang babaeng ito? At sigurado ako hindi yan si nanay, sapagkat mahaba ang buhok ng babaeng nakatabi kay Mia. Parang ito ang babaeng nakita ako sa labas ng bahay. Sino ka? Sino ka? Anong ginagawa mo sa kwarto ng kapatid ko? Tanong ko. Bagamat natatakot ako, ay nilakasan ko ang aking loob. Pumasok ako sa kwarto ni Mia. At lalo akong natakot nang may nakita akong dalawang bata na nasa paligid. Sino kayo? Bakit kayo andito sa kwarto ng kapatid ko? Sunod-sunod kong tanong. Ngunit hindi sila tumugon. Naghahabulan ng dalawang bata sa loob, habang umiiyak naman ang babae. Mia! Mia! Gising! Gumising ka! Nang magising si Mia, ay pupungas-pungas pa itong bumangon. Bakit, kuya? Tanong ni Mia, na nagtataka habang kinukusot-kusot ang mga mata. May multo sa bahay na to, Mia. Nandito sila sa kwarto mo, sabi ko. Nang lumingon ako, ay biglang nawala ang babae at ang mga bata. Nagpalingalingan naman si Mia. Kuya, huwag mo naman akong tinatakot. Hindi, Mia. Meron talaga. May babae akong nakita dito. May mga bata pang kasama. Kanina andito lamang sila. Saan ko? Nahintakutan naman si Mia at agad itong yumakap sa akin. Si nanay nasan? Tanong ko. Hindi ko alam. Pagdating ko wala siya dito eh. Tugon ni Mia. Maya-may nakarinig kami ng ingay sa labas. Ang kukulit nyo! Ang iingay nyo! Naglilinis ako ng bahay doon kayo sa labas. Rinig na rinig ko ang sigaw ng boses ng babae niyon. Tinungo ko ang pintuan
at saka sumilip. Doon ko nakita ang babae habang pinapagalitan niya ang dalawang batang naglalaro sa sala at may hawak itong walis. Sa takot namin ni Mia ay hindi kami lumabas hanggang sa nakatulog na kami. Nang sumapit ang umaga, ay hindi ako pumasok at hindi rin ako nakapagpaalam sa aming amo. Bahala na. Maghahanap ako ng ibang malilipatan namin na aabot sa kakarampot kong pera, kahit maliit lang. Nagtaka din ako ng umagang yun, sapagkat hindi pa umuwi si nanay. Inantay kong makapasok ang kapatid ko sa eskwela at saka ako umalis. Dumaan muna ako sa tindahan malapit sa bahay at magtatanong-tanong ng paupa ang bahay. Wala akong alam eh. Siguro magtanong-tanong ka na lang dun sa kanto. Baka meron dun. Pero umalis na kayo dyan sa bahay na yan. Yung lumang bahay. May nagmumulto talaga dyan. Sambit pa ng napagtanungan ko. Sino po bang dating nakatira dyan? Tanong ko. Ayon sa kwento ng napagtanungan ko, bago pa daw sila lumipat sa lugar na ito, ay nakatayo na ang lumang bahay na yan. Marami na raw tumira dyan. Ngunit hindi umaabot ng 1 linggo at umaalis din. Lahat takot na takot. Ang usap-usapan pa, dati daw ay may isang biyudang babae at 2 nitong anak ang tumira dyan. Nawala daw sa sarili ang babae dahil sa pagkamatay ng kanyang asawa. Sapagkat kasama ito sa lumaban sa giyera. Nang mawala daw ang babae sa sarili, ay palagi na itong nagagalit sa kanyang mga anak. Hanggang sa ihulog daw nito sa balon ang mga bata. Pagkatapos gawin yun, ay saka nagbigti ang babae sa bodega ng bahay. Yun yung pang-4 na kwarto sa bahay niya. Naimbakad ng mga lumang gamit. Nang nilabot ako sa mga nalaman ko, yung babae at ang mga bata, yan sila ang palagi nagpapakita sa akin. Dumiretso ako sa trabaho upang makapagpaalam na rin sa aking amo. Sinabi ko ang katotohanan na naghahanap ako ng malilipatang bahay. Mabuti na lamang ay may naialok sa akin si Ate Gina. At dun nga kami muna pansamantala sa bahay na malapit sa kanila. Dahil aalis na nga ang nangungupahan dun. Matapos yun ay umuwi na ako sa bahay. Ngunit sa labas pa lamang ay naririnig ko na ang iyak ni nanay. Kung kaya't dali-dali akong pumasok. Anong nangyari, Nay? Tanong ko. Nakita kong may malaking paso sa braso si nanay. Anak, yung babae, ikinulong niya ako sa bodega kahapon. Ikinulong niya ako. At gusto niya akong magbigti. Sumbong ni nanay sa akin habang umiiyak. Inihulog niya ako sa hagdan. Galit daw siya sa mga lasinggerang kagaya ko. Akala ko pa naman mabait siya.
Sumbong pa ni nanay. Nay, magbalot-balot na kayo. Aalis na tayo dito. May nagmumulto sa bahay na to. Sambit ko. At dali-dali naming iniligpit ang aming mga gamit. Susunduin ko na lamang ang kapatid ko mamaya sa eskwelahan. At sa awa ng Diyos, ay maayos naman kaming nakalis. Lumipat kami dun malapit kina Ate Gina. Nagsilbing aral yun kay nanay. At simula nun, ay hindi na ito uminom ulit. At nagtitinda-tinda na lamang sa harap ng aming bahay. Hindi na rin kami bumalik pa sa lumang bahay na yun. At kung ano man ang kinahinatnan ng bahay, ay hindi na namin alam. Nais ko lamang pong shout out si Ma'am Cecil Abanono, isa po nating silent listener. Ma'am, maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Sir Camelo Aroy. Sir, maraming salamat po. At kay Sir Adrian Ramos, Sir, shoutout po. Maraming salamat po sa pakikinig. Nais ko lamang pong i-shoutout ang Arnaiz family, Jan's family. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Ma'am Elizabeth Arnaiz. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Sir Edwin Villena, dyan po sa may Alabang, Muntinlupa City. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Sir Julius Corpus at kay Sir Bong Layug ng Candelaria, Zambales. Shoutout po. Nais ko lamang pong i-shoutout si Ma'am Janet Verga, dyan po sa may Qatar. At shoutout din po kay Sir Alex of Southern Mindanao, Creepy Experience. Shoutout din po sa mga taga-Sitio Badyang Tupol, West Cabatuan, Iloilo. Shoutout po sa inyo. From Sir Rex Besite, shoutout po sa inyo. Maraming salamat po.